Maaaring tanggap mo na ang pagiging mahirap, ngunit alam kong hinding-hindi mo matatanggap na ikaw ay walang halaga. Naniniwala ka na anuman ang iyong katayuan sa buhay, may puwang ka at may saysay ka sa mundong ito. Ngunit masdan mo ang paligid, napansin mo ba na sa inyong magkakaibigan, may isang tao na kahit isang oras nang huli sa usapan ay handa ninyong hintayin? Pakiramdam ninyo, hindi buo ang lakad kapag wala siya. Pero ikaw, na nahuli lang ng 10 minuto, ay mabilis na naiwan at kinalimutan. Bakit? Dahil ang katotohanan sa likod ng paghihintay ay hindi tungkol sa oras, kundi tungkol sa halaga. May mga taong itinuturing na essential, yung mga taong hindi kayang iwanan dahil sila ang nagbibigay kulay sa grupo. At may mga taong itinuturing na optional, yung mga palamuti lang na kapag wala ay ayos lang. Masakit man, ang turing ng iba sa atin ay madalas nakadepende sa kung gaano tayo kaimportante sa kanilang paningin. Ang pagiging isang VIP, very important person, ay isang pribilehiyong halos lahat tayo ay gustong maranasan. May kakaibang sarap sa pakiramdam kapag binibigyan ka ng espesyal na pagpapahalaga ng ibang tao. Marahil, isa ito sa mga lihim na dahilan kung bakit napakalapit ng Jollibee sa puso ng mga Pilipino. Sa loob ng kanilang mga sangay, hindi tinitingnan ang iyong katayuan sa buhay, sasalubungin ka ng ngiti at bibitawan ang katagang, "Welcome to Jollibee, sir, ma'am." Sa sandaling yun, tila nawawala ang pagkakapantay-pantay dahil ikaw ang sentro ng kanilang atensyon. Ang isang taong mahalaga, ay inaalagaan at pinuprotektahan, bawat kilos ng mga nasa paligid ay sinisiguro nilang magiging kaaya-aya sa iyong paningin. Kaya naman sa modernong panahon, marami ang sumasabay sa tinatawag na fake it till you make it. Bumibili tayo ng mga gamit o kasuotang mukhang mamahalin na abot kaya naman, sa pag-asang ang panlabas na anyo ay magiging pasaporte natin para tratuhin tayo ng lipunan ng may mas mataas na antas ng respeto at pagpapahalaga. May kasabihang, ikaw ang nagtuturo sa mundo kung paano kanila dapat tratuhin. Ngunit linawin natin, hindi ito nangangahulugang ipipilit mo ang iyong gusto sa ibang tao. Ang tunay na kahulugan nito ay ang pagbuo ng sarili mong halaga, value, hanggang sa puntong kusa itong kikilalanin ng iba. Kapag ginawa mong valuable ang iyong sarili, ang mga tao sa paligid mo ang kusang magtatapat ng karampatang pagpapahalaga sa iyo. Sa mundo ng karera at negosyo, ang iyong talento, kaalaman, at serbisyo ay hindi tatawaran, kundi babayaran ng naaayon sa bigat ng halagang ibinibigay mo. Bakit halaga ang nagdidikta ng yaman? Upang mas maunawaan ang konseptong ito, kailangan nating tingnan ang mundo sa perspektibo ng exchange of value. Ang halaga bilang puhunan, sa mundo ng negosyo at karera, ang bayad sa iyo ay katumbas ng bigat ng problemang kaya mong solusyonan. Kung ang serbisyong binibigay mo ay kayang gawin ng lahat, mababa ang iyong halaga sa merkado. Ngunit kung ikaw ay irreplaceable o hindi kayang palitan, ang mundo ang lalapit sa iyo. Ang sikolohiya ng pagtingin, bakit ang isang eksperto ay binabayaran ng libo-libo sa loob ng isang oras, habang ang iba ay kailangang magtrabaho ng isang buwan para sa parehong halaga? Dahil sa tingin ng mga tao, mas mahalaga ang oras at dunong ng eksperto. Ang hamon ng pagbabago, kung nais mong magbago ang iyong katayuan sa buhay, huwag kang mag-focus sa paghahanap ng pera. Mag-focus ka sa pagpapataas ng iyong halaga. Mag-aral ng bagong kasanayan, pagbutihin ang karakter, at maging taong hindi kayang baliwalain ng lipunan. Binanggit ng tanyag na pilosopo sa negosyo na si Jim Rohn, "For things to change, you have to change." Idinagdag pa niya na upang tunay na umunlad, kailangan mong mas magtrabaho sa pagpapabuti ng iyong sarili kaysa sa pagtatrabaho sa iyong trabaho. Work harder on yourself than you do on your job. Maraming tao ang handang magpakamatay sa trabaho para lamang sa kakarampot na dagdag sa sahod. Mag-o-overtime ng 5 oras o higit pa dahil sa gustong kumita ng extra. Ngunit narito ang masakit na katotohanan, hindi ka yayaman sa simpleng pagtatrabaho na parang kabayo.
Ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa pagpapatulo ng pawis ng walang humpay, kundi sa paggamit ng talino at diskarte upang kumita ng higit, nang hindi kinakailangang ubusin ang lakas ng iyong katawan. Ang bitag ng hard work versus ang kapangyarihan ng self-development. Bakit sinabi ni Jim Rohn na mas pagtuunan ng sarili kaysa sa trabaho? Dahil ang trabaho ay may limitasyon, pero ang iyong potensyal ay walang hanggan. Ang limitasyon ng oras, kung ang diskarte mo lang sa pagkita ng pera ay ang pagbebenta ng iyong oras, overtime, mabilis kang mauubos. Mayroon lamang tayong 24 na oras sa isang araw. Kahit hindi ka na matulog, may ceiling o hangganan ang kikitain mo dahil limitado ang oras mo. Ang pagpapataas ng value, kapag nagtrabaho ka sa iyong sarili, nag-aral ka ng bagong skills, nagbasa ng libro, naghasa ng iyong mindset, tinataasan mo ang iyong early rate. Ang isang taong may mataas na kaalaman ay kayang kumita sa loob ng isang oras ng halagang kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang buwan. Work smart, not just hard. Ang pagtatrabaho ng parang kabayo ay marangal, ngunit madalas itong mauwi sa pagod na walang naiipon. Ang utak ang pinakamalakas na kagamitan natin para sa leverage. Ang layunin ay hindi ang magtrabaho ng mas matagal, kundi ang maging mas epektibo sa bawat minutong inilalaan natin. May isang matapang na kasabihan, ang iyong sweldo ay ang suhol na ibinibigay ng iyong boss para kalimutan mo ang sarili mong pangarap. Ito ay bayad upang manatili ka sa isang sulok, habang ang iyong hard work ay nagdadala ng higit na yaman sa iba. Hindi mo ba napapansin? Mula nang pumasok ka sa kumpanyang yan, tila nawalan ka na ng oras para sa sarili mo. Gigising ka ng madaling araw, makikipagsapalaran sa traffic, at magmamadali para lang hindi makaltasan ng tardiness. Pag-uwi mo, pagkatapos ng mahabang biyahe, ang tanging natitira sa iyo ay pagod at gutom. Kakain, matutulog, at paggising mo bukas, uulitin mo ang lahat. Para kang na-trap sa isang siklong walang katapusan. Ang tanong, hanggang kailan mo balak mabuhay ng ganito? Ang golden handcuffs at ang siklo ng kahirapan. Ang sweldo ay madalas na nagiging comfort zone na pumapatay sa ambisyon. Narito ang ilang puntos na maaari mong pag-isipan. Ang halaga ng iyong oras, kapag nagtatrabaho ka para sa pangarap ng iba, ibinibenta mo ang iyong pinakaimportanteng asset, ang iyong panahon. Ang pera ay darating ng paulit-ulit, pero ang oras na inilaan mo sa pagpapayaman sa iba ay hinding-hindi na babalik. Ang trap ng routine, ang buhay na puro trabaho-uwi-tulog, ay unti-unting nagnanakaw ng iyong pagkatao. Nawawalan ka ng pagkakataong mag-isip, mag-aral ng bagong kasanayan, o bumuo ng sarili mong negosyo dahil ang buong enerhiya mo ay nauubos na sa pagtupad ng utos ng iba. Ang illusion of security, akala ng marami ay ligtas sila dahil may regular na sweldo. Pero ang tunay na seguridad ay wala sa kumpanya, kundi nasa iyong kakayahang lumikha ng sarili mong pagkakakitaan. Sa isang iglap, pwedeng mawala ang trabaho, pero ang pangarap na itinanim at dinilig mo ay mananatili sa iyo. Maaaring idahilan mo na kung mayroon ka lang extra time, magagawa mong mag-aral muli o magsumikap para sa iyong pag-unlad. Ngunit heto ang katotohanan, walang taong biniyayaan ng extra time. Lahat tayo, mula sa pinakamahirap na manggagawa hanggang sa pinakamayamang bilyonaryo sa mundo, ay mayroon lamang parehong 24 na oras sa loob ng isang araw. Ang pagkakaiba, ang mga taong nasa itaas ay hindi naghihintay ng bakanteng oras, sila ay gumagawa ng paraan gamit ang disiplina. Sinasabi mong wala kang oras para sa iyong kinabukasan, pero bakit nagagawa mong manood ng TV ng higit sa 2 oras? Bakit kaya mong maubos ang mahigit 1 oras sa walang saysay na pag-scroll sa social media? Ang problema ay hindi ang kakulangan ng oras, kundi ang maling prioridad sa buhay. Ang myth ng extra time. Madalas nating gawing excuse ang pagiging abala upang takasan ang responsibilidad nating paunlarin ang ating sarili. Narito ang mga puntong maaari mong pag-isipan.
Ang oras ay ang dakilang equalizer. Sa mundong ito, hindi tayo pantay-pantay sa talino, yaman, o ganda. Pero sa oras, lahat tayo ay pantay. Walang tao na may 25 oras. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang oras mo, kundi sa kung gaano kalaki ang halagang value na lilikha mo sa bawat oras na lumilipas. Ang entertainment versus education, ang mahihirap na tao ay ginagamit ang kanilang libreng oras para sa entertainment o pansamantalang saya, TV, social media, chismis. Ang mga matatagumpay na tao ay ginagamit ang kanilang libreng oras para sa education o pangmatagalang pag-unlad. Ang kinalalagyan mo sa susunod na 5 taon ay nakadepende sa kung ano ang ginagawa mo pagkatapos ng iyong 8-hour shift sa trabaho. Audit ng iyong oras, subukan mong alista ang bawat minuto ng iyong araw. Doon mo madidiskubre na ang oras na sinasabi mong wala, ay nagtatago lang pala sa mga maliliit na bisyo ng catamaran. Kung kaya mong mag-scroll sa TikTok o Facebook, kaya mong magbasa ng isang kabanata ng libro o manood ng isang tutorial na magpapataas ng iyong market value. Ano nga ba ang pangakong naghihintay sa iyo kung hindi ka titigil sa pagpapaunlad ng iyong sarili? Ito ang katotohanan, habang lumalago ka, lumalaki rin ang iyong halaga. At kapag ang iyong value ay umabot na sa antas na hindi na kayang balewalain ng lipunan, magyayari ang isang milagro, hindi mo na kailangang habulin ang pera, sapagkat ang pera na ang kusang hahabol sa iyo. Sa mundong ito, ang yaman ay laging sumasabay sa bigat ng iyong kahalagahan bilang tao, eksperto, o leader. Upang lubos na maunawaan kung bakit pera ang hahabol sa iyo, kailangan nating tingnan ang mga prinsipyong ito. Ang pera ay anino lamang ng halaga, ang pera ay hindi layunin, ito ay resulta. Isipin mo ang isang anino, habang hinahabol mo ito, lalo itong tumatakbo. Ngunit kapag naglakad ka patungo sa liwanag, ang iyong pag-unlad, ang anino ang kusang susunod sa iyo. Ang mga taong pinakamayayaman sa mundo ay hindi nagpo-focus sa kita, kundi sa kakayahan na makatulong sa mas maraming tao. Mula common patungong rare, kung ang alam mo ay alam ng lahat, ang halaga mo ay pangkaraniwan. Ngunit sa bawat libro na binabasa mo, sa bawat seminar na dinadaluhan mo, at sa bawat kasanayan na pilit mong pinaghuhusayan, unti-unti kang nagiging rare o madalang mahanap. At sa batas ng ekonomiya, ang anumang bagay na rare ay may napakataas na presyo. Ang kusang pagkilala ng merkado, ang mundo ay isang malaking timangan. Hindi ka bibigyan ng higit na kita kung ang timbang ng iyong serbisyo ay magaan pa. Ngunit kapag binigitan mo ang iyong kaalaman at karakter, kusa itong babalansihin ng merkado sa pamamagitan ng mas mataas na bayad, mas malaking oportunidad, at mas matinding respeto. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa paghabol sa mga barya. Ubusin mo ang lakas mo sa pagbuo ng isang sarili na hindi kayang tapatan ng barya lang. Ang taong walang tigil sa pag-unlad ay isang taong nakatakdang yumaman, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa hindi na mapigil ang halaga. Dito nagtatapos ang ating paksa na pinag-uusapan. Kung meron kang value na nakuha mula sa video na ito, ay iniimbitahan kita na i-like at mag-subscribe, at i-share. Marami ka pang mga paksa na matutunan sa channel na ito na kung seseryosohin mo, ito na marahil ang magbabago ng iyong buhay. Salamat at sa muli.